mapalad kayo sapagkat ang pangako ay tunay ngang inalaan sa inyo. Sa inyo na inilagay ko sa aking iglesia. Kung kaya naman, patuloy ninyong pahalagahan ang lahat kong mga itinanaubilin sa bawat isa sa inyo. Patuloy din kayong gumawa ng walang agang-agang. Ilakip ninyong pag-ibig sa inyong paggawa. Gayun din, huwag din kayong magmalaki, sapagkat ang mga katutubong sanga ay hindi ko pinanghinayaan. Kung kaya nga, ang bawat isa sa inyo na aking tinawag ay patuloy na sumunod lamang sa aking kalooban ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa sa inyo, tunay nga ang pag-asa ay sumasa inyong lahat. Kung kaya naman, matyaga kayong maghintay sa inyong Panginoon na magliligtas sa inyo at magdadala sa inyo sa kanyang kaharian. Sa mga nalalabing panahon ay maging mapagbantay kayo. Panghawakan ninyo ang mga kaloob at ang mga aral. Sapagkat ang diablo'y masipag kayong sila. Ang mga aral na ibinibigay ko ay inyong bulay-bulayin ng langit. Huwag baliwalain, sapagkat ito'y magpapalakas sa inyo. Gamitin niyo ito upang maging banal kayo at matatag. Naway sa aking pagdating, gatnan mo kayong nasa kabanalan at pinaglalaban. Ako, sa kaaway, sa Diablo, sapagkat ang Diablo'y nais kayo kunin sa akin. Ngunit, hindi ako papayag kung kayo'y mananatili sa mga anak. Ang mga aral na lagi niyong napapakinggan, ang hawakan ninyo. Huwag ninyong susundin ito. Huwag ninyong babaliwalain ito. Ilagay niyo sa puso't isipan. Ngayon din ang mga kaloob. Huwag mong hayaang mabaliwala ito. Kundi gamitin niyo ito sa kalalawang pananampalataya at sa ikapitibay sa ito. Mga anak, maging matatag kayo sapagkat ito na ang huling panahon. Ang hawakan ng aking salita at magpakatatag kayo. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. May pinadala po ba ang ating Panginoon po? Pakitayo po na ayun po, welcome po sa at yun nga po, pagdating po sa mga activities po ng ating pong church ay mababasa po natin sa whiteboard po natin sa likuran. Pakicheck na lamang po ang mga dates at ang mga oras para po makadalo po tayo sa mga ilang ng gawain. Okay po? Sa pagbati rin sa ating mga kapatiran na nasa iba't ibang bahagi ng bansa at sa mga nasa ibang bansa na nalalaman natin na kaisa po natin sa gawain ito para sa ating Panginoon. Okay, natutako na po tayo sa pagkain spiritual na ating pagsasalu-saluhan. At ang title po ng ating pong paksa na ngayon ay Search the Scriptures. John 5:39 to 44. Saliksinin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo
na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa tao. Datapwat, nakikilala ko kayo, na kayo ay walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw nyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paano kayo'y makapanampalataya, kayong nangagkakanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian, at hindi ninyo ginagahanap ang kaluwalhatian ng gagaling sa tanging Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa The wisdom of God. Ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na nanatiling misteryo hanggang sa araw ng pagkakahayag nito sa sangkatauhan. Ang kapangyarihan nito ay hindi tinadlay ng mga naghari at mga namuno noon sa sanlibutan. Kung ang makalangit na kaalaman at karunungan ay nasa kanila, ay hindi nila ipapapako sa krus ang ating Panginoong Hesus, sapagkat tunay nga na buhay ang kapangyarihan ang kanyang dala noon sa sangkatauhan. Ngunit dahil nawala ito sa kanila, ay sila ay naliguran noon ng mga tao. Ang mga propeta na itinalaga ng ating Panginoong Diyos ay masigasig na siniyasa at sinuri ang mga kapahayagan na ipinapabot sa kanila ng ating Panginoon upang ito ay tunay na maging kaunawaan sa kanila. Sinikap nila na malaman ang panahon at ang mga pangyayari na tinutukoy ng Espiritu Santo. Maging ang mga anghel ay inasa na ang mabuting ebanghelyo ay kanilang maunawaan. Sa pamamagitan ng mga lingkod na hinirang ng ating Panginoon sa lahat ng henerasyon, ay tunay na nagsilbing liwanag ang salita ng Diyos at ito ngayon ay nagiging kapakinabangan sa ating pagsusumikap na magpakabanal para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Ang salita ay tunay nga na naging biyaya sa parehong material at espiritual. Kaya naman, mga nakapamumuhay tayo ngayon ng naaayon at nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Sa panahon din na ito ay marami ang patuloy na ninanasa o hinahangad na mapasa kanila o kanilang taglayin ang mabuting ebanghelyo na nakapagliligtas ng kaluluwa. Ngunit, ang karamihan nga lang sa kanila ay nahulog sa kamay ng dyablo dahil nangaluhan ng masama at ng maruming intensyon ang kanilang pagnanasa na maabot ang makalangit na kaalaman at karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Tunay na hinahangad ng mga naniniwala at ng mga sumasampalataya sa Diyos ang magkaroon ng kaunawaan sa ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan lamang nito, magkakaroon ng katuparan ang kapanganahang muli sa ating Panginoong Diyos at mapananatili ang pamumuhay sa kabanalan na siyang kahingian upang ang isang kaluluwa ay maligtas. Ngayon, sa mga nakasumpong o nakasusumpong sa mabuting ebanghelyo na nagmulat sa atin sa pananampalataya, ang buhay natin ngayon o ang buhay ng isang tunay na nagbalik loob sa ating Panginoon ay hindi natatapos lamang sa makatotohanan ng pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi din nangangahulugan na kapag ang taong nagsisi
ay nabautismo na sa tubig at sa Espiritu, ay tiyak o sigurado na ang kanyang kaligtasan. Kinakailangan pa rin tayong kumilos o gumawa ng mga bagay na naaayon sa nais o sa kalooban ng ating Panginoon at nakaayon sa kanyang disenyo upang matiyak natin mabuti na ang magiging sukdulan ng buhay na ito na ating tinanggap mula sa ating Panginoon ay ang mapasama sa mga hangaglutin ng ating Panginoong Hesus upang dalhin sa kaharian ng Diyos sa langit. O mapasama tayo doon sa rapture na ating pinakahinihintay. Ang mga makalangit na kaparaanan ng ating Panginoon ay bahagi lamang ng kanyang tikreto para sa mga tunay na sumasampalataya kay Jesucristo. At sa pamamagitan nga nito, ay nailagay niya tayo sa mistikal na katawan ng ating Panginoong Hesus o naging bahagi tayo ng Iglesia. By one Spirit, we are all baptized into one body. Romans 6:3. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Na sa pananampalataya ay nabuksan at matutunang tanggapin ng tao ang sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo. At ito ay sa pamamagitan ng mga kinatawan o mga kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa paghahayag ng mabuting ebanghelyo at sa pagpapakilala ng kanyang lingkod kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mababasa din natin sa 1 Corinthians 12:13. Ang katawan ay iisa, ngunit maraming bahagi. Ang lahat ng bahagi ng isang katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Si Kristo ay gayon din. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu, tayo rin ng lahat ay pinautismuhan sa iisang katawan. Kahit tayo ay Hudyo o Griego. So nagpapatukoy ito sa lahat ng lahi at sa lahat ng bansa. Nagpapatukoy din kung ikaw ay Hudyo or Hentil. Alipin o malaya. Nagpapatukoy sa anumang antas o kalagayan ng tao dito sa daigdig. At tayo ay pinainom sa iisang Espiritu. Ipinapakita dito kung paano ang katawan ni Kristo ay nabubuo o itinataguyod. At ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung saan ang kanyang ilalagay sa katawang mistikal, kung saan ay kanyang inilalagay sa katawang mistikal ang isa o ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Hindi ito ang bautismo sa Espiritu, kundi ito ang bautismo sa katawan sa pamamagitan ng pagbubukas ng Espiritu Santo sa pananampalataya ng tao. John 3:8, humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa lahat ng panig ng daigdig, gaya ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. At ito nga ay upang gisingin o imulat ang tao sa kamalayang espiritual. Gawa 2:17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Ito ang propesiya na tunay nang nagaganap sa loob ng Iglesia at hayag na nakikita dito. Ngayon,
Sa oras na marinig ng tao na wala pa o hindi pa naibibilang sa katawang mistikal ang tinig ng ating Panginoon, ay hawak niya ngayon ang desisyon kung ito ay kanyang pakikinggan at uunawain. Sa pag-unawa sa salita, ay isusuko niya ang lahat-lahat o isusuko niya ang buo niyang pagkatao sa ating Panginoong Diyos. O kaya naman, ito ay, ang isang option ito ay hindi niya pakikinggan at kanyang tatalikuran ang pagkakataon na inihaharap sa kanya ng banal na Espiritu upang maging tunay na lingkod ng ating Panginoon. Siyempre tayo, naririnig na natin ang tinig ng Diyos. Bakit hindi pa tayo susunod? Lalo na't nalalaman na natin na ito nga ay galing sa ating Panginoon. Dahil sa patuloy na panlilinlang ng Diablo, ay marami ang nananatiling mangmang patungkol sa salita ng Diyos. Mga nag-aakala na sila ay dumulog at nakapaglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Sa kabuuan, ang patuloy na ipinapaalala ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay ito. Sa hindi pagkaalam ng katotohanan, ay baliwala ang lahat ng pagsisisi, ang pagdaraan sa bautismo, maging ang pagtanggap natin kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Uulitin ko po sa inyo mga kapatid, sa hindi pagkakaalam sa katotohanan, ay nababaliwala ng lahat ang ating pagsisisi, ang ating bautismo na dinaanan o pinagdaraanan, maging ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at ating personal na tagapagligtas. Kung tayo ay mabibigo na malaman ang buong katotohanan na iniharap sa atin ng banal na kasulatan, ang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin at siyang pinanghahawakan natin ngayon ay hindi magiging ganap. Dahil ang kahingian ng pag-abot sa sukatan at katiyakan ito na pawang nasusulat din sa banal na kasulatan na dapat ay pinagsusumikapan natin at ginagawa natin o sinusunod natin, ay walang sino man ang nagnasa at nagsikap na malaman at maunawaan. Kaya naman, madalas na sinasabi sa atin, bilang mga iniligtas at ibinilang dito sa iglesia o sa pamayanan ng ating Panginoon, sa unang araw pa lamang ng ating pagbabalik loob sa Diyos, ay kailangan na tayong dumaan agad sa proseso ng tunay na pagbabagong likha o yung regeneration na ating inangawag. At ito ay sa pamamagitan ng mga pag-aaral ng mahigpit na pagsasanay sa ilalim at sa katuwiran ng salita ng Diyos. Sapagkat si Satanas o ang ating kalaban ay masidhi at puspusan ang ginagawang pang-aakit, ang kanyang pagnanakaw, ang pagpatay at pagwasak sa buhay ng tao. At kung bibigyan natin ng percentage o ng porsyento ang dami ng bilang ng mga maliligtas, ay talagang makikita natin nakakaunti lamang ito kumpara sa dami ng mapapahamak. Romans 9:27 at mababasa din sa Isaiah 10:22. At si Isaiah ay sumigaw tungkol sa Israel, kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay singdami ng buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ito ay sapagkat marami ang nananatili sa pagmamatigas sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa mga nasa labas ng iglesia, kundi maging tayo dito na nasa loob ng kanyang bahay-sambahan. Ang pagsuway sa kanya ay hindi ganap na mapipigilan dahil sa kawalan ng pananampalataya
at sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nagpapatuloy sa mga makamundong gawain na walang ibang pinagmumulan kundi ang dyablo. Kaya naman sila ay patuloy na nagiging kaisa ni Satanas sa pagrebelde at paglaban sa ating Panginoong Diyos. Gaya nga ng nabanggit natin kanina, mga kapatid, hindi dahil naibilang na tayo sa katawang mistikal ng ating Panginoong Hesus, o hindi dahil narito tayo ngayon at dumudulog sa harapan ng ating Panginoon, ay sigurado na ang ating kaligtasan. Sa katunayan, ang atensyon ng dyablo ay higit na nakabaling ngayon sa atin upang sa kapanganakang muli sa Diyos ay pagharian tayo ng kamatayan. Upang kanya tayong mabawi sa ating Panginoon at muling mabuhay sa luma at makasalanan nating pagkatao. Ngayon, upang makasigurado ang Diyos na mapananatili na malinis at puro ang iglesia mula sa anumang karumihan na taglay ng dyablo at ng mga kampo nito, ay didigdigin pa ng ating Panginoon ang kabuuan ng katawang mistikal. Zacarias 13:8-9. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila ay dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila ay susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila ay magsisitawag sa aking pangalan at sa akin sila'y titigin. Aking sasabihin, siya ay bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay ang aking Diyos. At ang pagdidigdig sa iglesia, sa kabuuan man ito, o sa bawat bahagi o bawat kaluluwa na bumubuo dito, ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na binibigyan ng kapahintulutan ng ating Panginoon upang makita kung tayo o ang kanyang mga anak ay nakahanda na sa mga dakilang gawain na kanyang ipagkakaloob sa iglesia. Kinakailangan na makita sa kanyang mga mananampalataya ang ganap na kamatayan ng kanilang lumang pagkatao at hindi na napagtatagumpayan pa ng kung ano-anong inihaharap ng sanlibutan na magdadala sa atin sa pagkakasala. Sa ginagawang pagdadalisay sa atin ng Diyos sa apoy, ay kinakailangan na makita na hindi nakitinag o hindi nanghihina ang ating pananampalataya at patuloy na buhay ang pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Amen. Ngayon, habang hindi pa dumadating ang ating Panginoong Hesus, ay patuloy na liligdigin ng Diyos ang iglesia upang mapanatili itong banal. Ang tanging paraan lamang upang tayo ay makapanatili dito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Matthew 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang tumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ang mga pagsubok na ito ay magkakaroon ng solusyon na nasa tamang kaparaanan at nasa katwiran ng ating Panginoon, kung
nagsasaliksik na maigi ang mga anak ng Diyos. Pakatandaan na ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay hindi lamang nagpapatukoy sa mga nasa labas ng iglesia, sapagkat maging ang mga naibilang na sa awan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy pa din na nanganganib na magkasala. Bilang patunay ng pagpili sa makipot na pintuan, ay narito tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Ngunit patuloy pa din na mga natintisod sa daan ng kaligtasan dahil hindi natin magawang dumingin ng diretso sa ating Panginoong Yesus. Kakaunti lamang ang tunay na nakasusumpong sa kadakilaan at sa kabangalan ng ating Panginoon, sapagkat iilan lamang ang nagsusumikap na magsaliksik at makaalam ng buong katotohanan upang ang ating kaluluwa ay maligtas. Kakaunti lamang ang tunay na may interes sa pagdalo sa araw ng pagtitipon. Ang interes ba ay naipapakita lamang natin sa pisikal na presensya ng ating pangangatawan sa bahay-sambahan? Siyempre hindi. Bagamat kahingian sa atin ng Diyos ang pagpapahalaga at ang pagdalo sa mga gawain at pagtitipon, ay nababaliwala o nasasayang ang pagpunta natin dito kung ang interes ng ating puso at kaisipan ay wala sa pakikisa sa kabuuan ng gawain para sa ating Panginoon. Ang mga gawain ito ay hindi dapat basta lamang nagiging kasanayan sa atin, gaya ng nakikita natin sa sanlibutan. At hindi dapat natin maging katwiran ang kanilang mga pangangatwiran sa pagdalo sa mga gawain o pagkakatipon-tipon para sa ating Panginoon. Sila ay pumupunta at pumapasok sa loob ng kanilang bahay-sambahan dahil iyon ay kanilang nakagawian tuwing araw ng linggo. Hindi tunay na nagiging kaunawaan sa kanila kung bakit o para saan ang pagkakaroon ng mga pagtitipon-tipon para sa ating Panginoon. At kailanman ay hindi nila ito naging priority sa kanilang buhay. Sa madaling salita, nagsisimba ang ilan o ang karamihan sa sanlibutan para sa kanilang personal na dahilan na walang kinalaman sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang isa pang ipinapaalala sa atin, mga kapatid, ay ang oras ng pagdalo sa mga pagkakatipon-tipon. Tayo ay may sinusunod na programa, di po ba, na oras ng ating pagkakatipon-tipon. So bakit kapag oras ng Bible study sa umaga, kaya katwing Sabado, bakit kakaunti lamang ang nakadadalo? Gayong malinaw ang nasusulat, pahalagahan ang mga pagkakatipon-tipon. At Santiago 2:10, sa isang hindi natin masunod ay nagkakasala tayo sa lahat. Ngayon, syempre, hindi na natin tatanungin ang bawat isa sa kanilang dahilan kung bakit hindi nakakadalo sa mga gawain. Pero syempre tayo, kung nagkukulang tayo sa pagdalo, isuko natin ito sa ating Panginoon. Maliwanag po pa sa atin ito, mga kapatid. Syempre, ipakita rin natin yung disiplina na tayo ay natututo. O bawa ngayon, diba, December, pahinga tayo sa mga gawain. Ang oras ng gawain ay alas 10, hindi po ba, mga kapatid? Dapat alas 10 nandito rin tayo. Di po ba? Bakit? Sino ba ang ating pinupuntahan dito? Hindi naman ako, hindi naman ang bawat isa sa atin. Kundi po pang tayo ay makapagsimba o ating mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Kung sa sanlibutan nga, di po ba, sa mga trabaho ating pinapasukan, kapag sinabi ng boss natin na alas 9 dapat nandito ka,
Di ba nakakasunod tayo dito? Bakit hindi namin magawa sa hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon? Amen po ba tayo dito mga kapatid? So next week dapat wala nang malilig. Paano kung halimbawa, next week, ano lang to halimbawa lang to, hindi ko sinabi ito ito na yung araw Paano kung halimbawa next week, biglang dumating ang ating Panginoon? O ang oras ay alas 10. Dumating kayo 10:01. Sasabihin ba natin sa Panginoon, Panginoon, sinasamba rin naman po namin kayo tuwing linggo Panginoon, nagpapagaling naman po kami. Panginoon, ano pang dahilan? Diba? Ikakatwiran ba natin yan sa Panginoon kung sa isang pagkakasala ay nahulog na tayo? Diba? Sayang ang kaligtasan na ating tinanggap. Maliwanag po ba sa atin ito, mga kapatid? Amen. Sa kabila ng mga babala at paalaala ng Biblia, nakakaunti lamang ang mga maliligtas ay patuloy na namamayagpag, pinagmamataas, at mga nagmamalaki ang mga mayayaman at naglalakihang relihiyon na pinubuo ng milyon-milyon nilang mga kasapi, na sila ang totoo at tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Madali ang kanilang turing at pag-aakala upang ang tao ay maligtas. Gayon sa isang makalaman o nagmula sa laman at patuloy na namumuhay sa laman, ay tunay na mahirap ang kaligtasan. At ito ay dahil pinili din ng iba na maging mangmang sa salita ng Diyos, na siyang dahilan ng ikapapahamak ng karamihan. Hosea 4:6. Gaya nga ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, kakaunti lamang ang nakasusumpong ng kaligtasan. Lucas 12:32, ba sinabi ko ito? Huwag kayong makatakot, munting kawan. So kapag sinabi munti, kakaunti lamang. Malinaw ang nasusulat na tanging ang mga tagasunod lamang ng ating Panginoong Diyos ang makakasama sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. At ito ay mapagtatagumpayan lamang ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ipinapakita sa atin ang kalooban ng Diyos. Anuman ang nasusulat sa Biblia na abot ng pangunawa ng tao, ay madali na maipapakita niya na kaya niya itong sundin. Halimbawa, ang isa sa mga nasusulat na kautusan mula sa ating Panginoon ay huwag kang papatay. Kahit sino ay magagawa ito, o karamihan ay nakasusunod dito. Ngunit iyon lamang may tatak ng katubusan o ang mga tunay na pag-aari lamang o pagmamayari lamang ng ating Panginoong Diyos ang siyang kinalulugdan niya sa lahat ng mga nakagagawa o nakasusunod sa kalooban niya ito para sa tao. Upang makaiwas sa kapahamakan ng sanlibutan sa hinaharap, ay patuloy tayo na pinapaalalahanan na makinig, na magbasa at magsaliksik. Hindi sapat sa harapan ng Diyos ang bulag na pagsunod sa mga nasusulat sa Biblia. Kinakailangan nasa atin at taglay natin ang makalangit na kaalaman at karunungan at tunay na nauunawaan natin ang mga ito. Nang sa gayon ay magsilbitong karunungan kung saan ay nakikita ang pagtsatsaga at ang pagsusumikap na masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa katotohanan at sa pagtuturo ng Espiritu Santo, ay tunay na nagkakaroon ng pagkilala ang tao sa ating Panginoon. At sila ay mga nakatutugon sa pag-ibig na ipinapakita niya sa isang katauhan. Ang kaligtasan ay kinakailangan nating mahalin upang
maipagpatuloy natin ang pag-iingat natin dito. Amen po ba tayo dito mga kapatid? Wala sa Panginoong Diyos, kundi nasa ating mga sarili kung ito ay patuloy nating pag-iingatan o hindi. Filipos 2:12. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin niyong ipabuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin niyo ito ng may takot at panginig. Gawin ng bawat isa ng may tunay na paggalang at pagrespeto sa kapamahalaan ng ating Panginoong Diyos. Kung tunay na iniibig ng isang mananampalataya ang Panginoong Diyos, ay may papakita niya ito sa pagtugon o pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ito ang tanging paraan upang sa buhay na ito ay magawa nating makasunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus. Na sa pananampalataya ay makapagpatuloy tayo sa makalangit na buhay na ipinagkakaloob sa atin o ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hanggat hindi dumarating ang itinakdang oras ng ating Panginoon para sa kanyang mga pinapabanal, ay posible pa, mga kapatid, ang pagkahulog natin sa kamay ng diablo. Kaya naman, ganoon na lamang ipagbilin sa atin ang kahalagahan ng pagsunod o pakikiisa sa kanyang kalooban. Gaya na nabanggit din natin kanina, ang mga proseso ng kapanganakan muli ay panmula pa lamang ng ating susuunging digmaan laban sa puwersa ng diablo. Lahat ay hinahasa at pinapalakas ng Espiritu Santo upang maging handa tayo sa mabuting pakikibakang ito. Upang kung paano ipinakita noon o naipakita noon ng ating Panginoong Hesus ang pagtatagumpay sa mga panunukso ng diablo, ay maging tagumpay din natin dito sa mga nasa huling panahon. Dahil ipinanganak na tayo muli, ay talikuran na ang lahat ng kasamaan. Ang pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang uri. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, manabig kayo sa mga dalisay o sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago ang bawat isa hanggang makamtan ang ganap na kaligtasan, makamtan ang ganap na kaligtasan. 1 Peter 2:1-2. 1 Peter 2:1-2. Kapag sinabi nating nasahin, ito ay nangangahulugan na gustuhin. Sa ating mga sarili na kasalalay na mapangalagaan ang dakilang kaligtasan na ipinaparanas ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi dapat maging option lamang sa atin ang salita ng Diyos, kundi ang mga ito ay higit nating panabigan sa lahat. Ating pagyamanin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Kung ayaw natin na maniwalay sa ating Panginoon at tayo ay mapahamak, bilang mga tunay na pagmamayari ng ating Panginoon, kahit na itinatanggi ng ating makalamang bahagi o ng ating lumang pagkatao ang mga salita ng buhay at katotohanan, ay pilitin natin itong gustuhin. Saan natin ito maiyakan tulad? Sa pag-inom ng gamot. Kung ang ating pisikal na pangangatawan ay nagkakasakit, may mga pagkakataon na may inirereseta na gamot sa atin upang mapabuti ang ating pakiramdam. Karamihan sa mga gamot na ito ay mapait ang lasa, o kaya naman ay may hindi magandang amoy at kinakailangan na inumin sa tamang oras upang mapabuti ang ating pakiramdam o
gumaling tayo sa pagkakasakit. Ganoon din ang ating kalagayan sa paghahari ng kaliliman sa ating mga puso, kung saan ang nagsisilbing gamot o ang nagsisilbing lunas ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Anumang napapaloob sa Biblia ay nahihirapan ang tao na ito ay lunukin o sikmurain, sapagkat ang hinahanap ng ating laman ay yaong mga kinahuhumalingan natin sa sanlibutan. Yung mga gustong-gusto natin, di po ba dito sa daigdig? Kinakailangan na tiisin at tanggihan natin ang ating mga sarili. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Ngunit sa pamamagitan naman ng salita, ay tunay na makakaasa ang tao na siya o sila ay mapapagaling at mapapalaya nito sa lahat o sa anumang uri ng masama na bumabalot sa kanyang puso at kaisipan. Ang ating puso at isipan ay dapat na palaging humihingi ng tulong sa banal na Espiritu upang ang buo nating katauhan ay lubos na mapalakas. Kung wala sa atin ang determinasyon na malaman ang katotohanan, ay matutulad din tayo sa iba na minsan ng mga naligtas, ngunit dahil sa maling pagpapasya ay mga napapabilang ngayon sa mga alipin ng dyablo. Kanilang nilingon ang mga bagay na sinabi o ipinag-utos ng ating Panginoon na dapat ay atin ng kalikuran. Kaya naman imbis na nagpapatuloy sila sa paglakad sa kabanalan, ay ang ating Panginoong Diyos ang kanilang tinalikuran. Nagawa nilang isang tabi ang katwiran ng Diyos para sa kanilang pansariling kapakanan. Ang pagbabasa, kalakip ang pananalangin, ay kailangan na paglaanan ng oras at ng panahon na dapat bubunin. Ngunit sa dami ng mga tinawag at ipinatikim sa kanila ang kaligtasan, ay kakaunti lamang ang tunay na tumutugon dito. Sa kabila ng ito ay ipinag-uutos ng Diyos at nalalaman natin na nakapagbibigay ng kalakasang espiritual. Kakaunti sapagkat patuloy na tinatangkilik ng karamihan ang kasamaan ng dyablo. Nalalaman o kita na ng ating dalawang mata na masama ang isang bagay, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga ito dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Patuloy nating hinahanap at pilit na inaabot pa ang mga bagay dito sa sanlibutan. Imbes na ang pagtuunan ng pansin ay ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung tutuusin ay hindi na nalilihim sa atin o sa karamihan sa atin ang pinakamalalalim na kapahayagan sa banal na kasulatan. Ngunit gaya ng sanlibutan ay sadyang nagbubulag-bulagan tayo at sa ilang pagkakataon ay pinipili pa rin natin ang hindi sumunod. Pinipili pa rin natin magkasala kahit na alam natin hindi ito magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Bagamat nasa loob na tayo ng tamang kulungan, ay nariyan pa rin tayo at paminsan-minsan, sana talaga paminsan-minsan, di ba? O may mga pagkakataon na madalas ay nagre-rebelde pa rin tayo sa ating Panginoon. Umaayon sa kanyang paglaban sa Diyos. At ito at sa kung ano-ano pa na hinahanap ng ating makasalanang pagkatao. Bilang nagpapatunay at nagpapakita sa kalooban ng Diyos sa tao, ay taglay ng banal na kasulatan ang kaparaanan kung paano mapapasa atin ang eternal na buhay. Ang kinakailangan lamang natin gawin ay basahin, pakinggan ang mga kinakasantapan ng ating Panginoong Diyos at
unawain ang bawat napapaloob sa banal na kasulatan. Nalalaman natin lahat na ang salita ay Diyos, John 1:1. Kaya habang binabasa natin ang Biblia sa inspirasyon at sa tulong ng Espiritu Santo, ay lalong lumalawak ang ating pagkilala kay Kristo at tunay nga na mas lumalalim din ang ating relasyon at ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala natin siya ng totoo bilang iisang Diyos na tunay. John 17:3. Maraming tao ang umaasa na sila ay maliligtas sa mga ipinagmamalaki nila na mga sikat at magagaling na magsalita, sa mga matatalino nilang mga pinuno. Ganon din ang kanilang relihiyon na pinagbibilangan, mga naglalakihan at maimpluwensya sa lipunan na ating ginagalawan. Ang tanong ay may karapatan ba sila na magpakilala kay Kristo sa mga tao bilang Panginoon at tagapagligtas? Isang katanungan na totoong napakahirap sagutin o kaya naman ay hindi masasagot ng mga taong hindi taglay ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ito din ang katanungan kung saan ay pawang kasinungalingan ang naghahari sa mga isinasagot ng mga taong ito na malayo sa ating Panginoon upang pagtakpan ang kanilang pagnanasa at motibo dito sa daigdig. Sinasabi nila na nasa kanila o taglay nila ang banal na Espiritu. Gayong sa katotohanan ay wala siya sa kanila o hindi nila kaisa. Gaya ng kanilang pinapanginoon dito sa sanlibutan, ay nagbabalot kayo din silang mga lingkod ng liwanag. Ngunit ang dala ng kanilang mga dila ay ang mga nakalalason at nakamamatay na doktrina na nagmumula sa dyablo. Kailanman ay hindi makikita ng tao ang paglakad sa kadiliman kung hindi sila susuko sa ating Panginoon. Dahil sa pambubulag na ginagawa ng dyablo sa kanila, ay nagiging mapagmataas ang tao upang aminin ang kanilang mga pagkakamali o ang mga kasalanan na kanilang ginagawa. Nandiyan din ang mga nagmamarunong sa salita na wala namang ibang ginawa kundi pukawin ang emosyon ng tao sa pamamagitan ng magaganda at mabubulaklak na pananalita. Karamihan nga dito ay ang mga pinuno ng iba't ibang relihiyon at sekta na walang ibang ipinakita kundi ang pag-iral ng kanilang mga makalaman na emosyon sa harapan ng kanilang nasasakupan. Kaya naman, tunay na mapalad tayo mga kapatid sapagkat napapabilang tayo sa katawang mistikal ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tinawag at dinala niya tayo sa tamang kulungan. Mula sa mga kasinungalingan na ating napapakinggan, sa mga lason na ating kinakain, at sa mga pananalita ng dyablo na ating pinapakinggan, ay tunay na nakadaya tayo dito, mga kapatid. Ito ay dahil naging bukas tayo sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Patuloy natin na sinasaliksik ang katotohanan sa Kanyang gabay at patnubay, kaya naman nasusumpungan natin ito at ating ipinapamuhay. Ang biyaya at habag ng Panginoon ay para sa lahat. Ngunit, ito ay matatagpuan lamang ng mga tao na matapos na matinig ang salita ng Diyos, ay tunay na ang gagawing pagsuko at iaalay ang kanilang mga sarili bilang haing buhay sa harapan ng ating Panginoon. Marami ang nagpapakita na kanilang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ngunit, iilan lamang ang tunay na nakasusunod. Lucas 10:22. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay.
Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa ama. Hindi ito nangangahulugan na may itinatangi ang ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Tayo ay narito ngayon at napapabilang sa katawang mistikal ng ating Panginoong Hesus, sapagkat pinili natin ang magpasakop sa kapamahalaan ng ating Panginoong Diyos nang tayo ay Kanyang tinawag upang maging bahagi nito o upang maging bahagi ng Iglesia. Nagbubunga sa amin ang salita, kaya naman hawak natin ang karapatan na maging mamamayan sa langit. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay sila lamang ang pinagpapahayagan ng ating Panginoon. Pagkat sila yung mga walang tingin sa pag-aaral kay Kristo. Hindi kailanman pagpapahayagan ng Diyos ang sinuman na walang interes at walang pananabik na magbasa ng Biblia. Hindi din maaaring basta na lamang tayo bibigyan ng kaalaman at karunungan patungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos nang hindi natin binubuklat at binabasa ang banal na kasulatan. Ang hindi pagbabasa at ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos ay patuloy na inilalagay sa antas ng kamangmangan ang tao. Kaya naman walang maipapaalala sa ating ang banal na Espiritu sa kabila ng siya ay ating tinanggap. Huwag tayo matulad sa maraming tao na nag-aangkin na kilala nila ang ating Panginoong Diyos. Ngunit sila yaong mga salat at walang nagiging kaunawaan kahit na literal na nalalaman nila o kahit na literal na mayroon silang kaalaman sa mga aklat na napapabilang o napapaloob sa banal na kasulatan. Wala silang karanasan na nagpapahayag sa kanila ang Diyos. Kaya naman, ang salita ng ating Panginoon ay nananatiling salita lamang sa kanila. Sa mga nasa labas ng Iglesia, ay wala itong buhay at kapangyarihan. 1 Corinthians 2:4-5. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa gayon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tunay na tinawag ng Diyos ay hindi kailanman lumapit sa Kanya at napabilang sa Iglesia dahil sa mga mapang-akit na pananalita gaya ng pangako ng kasaganaan dito sa lupa. Di po ba mga kapatid? Bakit tayo narito? Sapagkat gusto natin maligtas. Nalalaman ng bawat isa sa atin ang sakripisyo na kinakailangan natin gawin upang masama tayo sa mga tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang mga nagbabasa o mga nababasa natin sa banal na kasulatan at ang bawat ipinapangaral o ituturo sa atin ng Espiritu Santo ay siyang dapat na pinagsusumikapan natin na maging refleksyon ng ating pagkatao. Maging salamin natin ang banal na kasulatan upang ating makita at malinis pa ang kung ano-ano pang karumihan na nananatili pa sa ating pagkatao. 1 Corinthians 4:20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Dahil taglay ng mga tunay na mananampalataya ang banal na Espiritu,
Nagagawa niyang kumilos sa iglesia at sa bawat bahagi nito. Sa kanyang gabay at patnubay, ay tunay nga na kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon ay pinupuspos ng kagalakan at kapayapaan ang kanyang sambahayan dahil sa patuloy na pagtitiwala at walang pagig na pananampalataya nila sa Kanya. Nananatili ang pag-asa ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Romans 15:13. Sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo, ay magagawa natin na ipahayag ang salita ng Diyos upang ipadaloy ang makalangit na buhay sa ibang tao. Ang katawang mistikal lamang ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos upang ipagkaloob ang kaligtasan sa mga naghahanap nito. Mateo 28:20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kalooban ng Diyos na sikapin ng kanyang mga anak na agawin sa apoy ang mga kaluluwa sa kapahamakan at hindi sila o hindi tayo masusunog sa ginagawa nating pag-agaw sa mga kaluluwa sa apoy. Maniwanag po ba ito sa ating mga kapatid? Ibig sabihin, kung tayo ay binabahagian ng salita ng Diyos na hindi bahagi ng iglesia, ay hindi dapat tayo ang matangay nila, kundi sila ang matangay natin papasok sa tamang pulungan ng ating Panginoon. Amen po ba tayo dito mga kapatid? Ang gawain ng pagliligtas ay ibinagkaloob sa bawat isa sa atin, sapagkat ang iglesia lamang na ang pundasyon ay si Kristo, ang kanyang mapagkakatiwalaan sa mabuting ebanghelyo. Ngayon, kung nagkukulang tayo sa pakikinig, kung nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Biblia, at kung nagkukulang tayo sa pagsasaliksik sa banal na kasulatan, ay asahan natin na hindi tayo lalago sa mga salitang ito at hindi tayo magiging kapakinabangan sa ating Panginoon. At tulad ng nangyari sa iba, ay maaari itong bawiin sa ating mga kapatid. Kung makikita ng ating Panginoong Diyos na hindi natin pinapahalagahan ang kaloob na Kanyang ipinapadalay sa atin o sa kabuuan ng iglesia. Kaya naman, Revelations 1:3, mapalad ang bumabasa at mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit na mangyari. Kaunting panahon na lamang ang ating titiisin mga kapatid at makikita na natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Di ba natin ito kinasasabikan? Siyempre, di ba? Ito ang siyang isa sa pinakinasasabikan natin. Ang makita ng harapan ng ating Panginoon Diyos. At huling talata, Josue 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen po ba tayo dito mga kapatid? Pasalamatan po natin ang Panginoon.